Nangyaring pagdinig kung saan po ay na-cite in contempt ang Chief of Staff ni VP Inday na si Attorney Lopez. Unsa may masulti ni mo, sir, murag dako daw insulto sa mga Pilipino na isang convicted na kriminal na nagkataon ay ngayon ay isang kongresista ang nakapag-cite in contempt sa isang ordinaryong empleyado ng gobyerno na ginagawa lang naman ang kanyang trabaho. Sabi nila, sir, only in the Philippines. Di ba, sinulat ko nga 2 days ago, baliktad na ang mundo ngayon. Yung mga rebelde na umuusig sa taga-gobyerno, ha? At bukas makalawa, baka yung mga adik na ang muhuli ng mga pulis. Kasi tingnan mo, ha? Sa mismong batas ng Kongreso, yung kanilang rules, House rules, wala akong makitang violations to merit a contempt, no? Para dito kay Attorney Lopez. Tingnan mo, ha? Sumunod naman siya doon sa Sabina, no? Sinabina siya, dumating siya. Nagpakita siya sa lupo, no? Sa committee. Pinagsumpa siya na magsabi ng katotohanan. Nunumpa naman siya. Pagkatapos, lahat ng tanong naman sa kanya, sinagot niya ng maayos, malumanay, no? At pagkatapos, wala naman siyang hindi dinalang iniutos. Sabi niya, mga dokumento, dinala naman niya lahat. Tapos, kung sabihin mong sa pagsagot, magaling siya sumagot. No? Magaling na abogado. Magaling sumagot, malinaw, magalang, wala naman siyang binastos. Tapos, pagka may mga nag-a-apologize siya, humingi siya ng dispensa, wala naman siyang ginawang panggugulo, no? Hindi naman siya nagwala, katulad ni Ka-Eric na may pasigaw-sigaw. Wala siyang ginagawang ganun, no? Ngayon, kung pagbabasihan mo yung Section 11 na nakalagay, contempt, no? Ito yung rules ng House. Wala pong violations. Ang naging violation lang, ako sa tingin ko, ito yung ang unang-unang kasalanan niya, mas maganda siya kaysa kay Franz Castro. No? Mas bata siya. Mas matalino siya kaysa kay dun siya nagtatanong. No? Hindi siya iniinsulto kita, Miss Castro, no? Kasi wala po eh. Nowhere in your rules na isa-cite mo in contempt yung resource person mo for simply writing COA o requesting COA, anong tawag nito? Nagpadala ka ng sulat. Wala yan sa rules ng House eh. Pagkatapos, ngayon, talagang pinag-isipan ko ito, Admar, Jason, ano? Bakit mainit ang dugo? Mainit ba ang dugo o ano ang motibo? Matunog ang ingay sa House of Representatives sa mga kwentuhan nila, pati sa mga staff na nakakausap natin, na merong pabuya sa sino mang congressman na makakapagpa-contempt sa mga tauhan ni Vice President Sara. Kumbaga parang clickbait, no? At kapag ka nagawa nila yan, meron silang pabuya na 1 milyon. Kaya ang biro ko nga kanina, doon sa mga postings ko, ay, oy, Iska, magpakanton ka naman, ha? Para mabawas-bawasan 1 milyon mo, no? Kasi yun ang kwento eh. I do not know kung katotohanan yan, pero kung panunuorin mo, Jason, yung reaction niya pagkatapos ng session, talagang nagdulokso sa tuwa si Representative Castro nang mapakontempt niya. At ito namang mga congressman na kasama dyan sa lupo, no? Na dapat may mga utak sana at may pinag-aralan, wala man lang nag-object doon sa recommendation to cite her in contempt. No? Because certainly, I will not be surprised kung isang araw, bukas, Biyernes bukas, baka maglabas ng injunction ng Supreme Court or ang Court of Appeals. Dahil ito'y perfect example ng abuso. Abuso ng Kongreso sa paggamit ng contempt power. No? And it should not be allowed, no? Yun nga, ironic.
na yung nagpa-contempt, yung nagpakulong, dapat nakakulong. Kaya lang, sa ilalim ng ating umiiral na batas, kahit na convicted ka, kapag ikaw ay nag-file ng appeal, no, for review sa iyong desisyon doon sa conviction ng lower court, which is the Regional Trial Court of Tagum, doon sa kaso niyang human trafficking and child abuse, na may parusang, mabigat yung parusa ron, ha? Ang alam ko, hindi maiksing pagkakakulong. Kaya silang dalawa ni Satu Kasator ay nag-appeal, no? Kaya marami nagtatanong, bakit nandiyan pa yan? Ay kasi nakapiyansa siya. Nakapagpiyansa siya para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Pero siya po ay convicted ng kriminal dyan sa Regional Trial Court ng Tagum City. So para at least po masagot yung tanong, ano? Bakit si Castro ay nandyan pa, no? Pag-alagala pa dyan sa House of Representatives samantalang may conviction na siya. So, at ang inabuso po nitong kabataan ay mga taga-Bawa, no? Mga bagubo, mga natibo dyan po sa Davao Region. At baka hindi rin alam, kaya nagngingit-git, nagpupuyo sa galit ang mga miyembro ng Mindanao Highlanders Association, no? Na mga Manobo, Bagubo, Blaan, Kaulo, Mandaya, Mansaka, sapagkat si attorney, doon sa mga hindi nakakakilala, si attorney Zulaika Lopez ay isa pong pure-blooded na klata taga-Bawa. Yung mga batang inabuso ni Franz Castro ay mga taga-Bawa, mga bagubo, no? Si attorney Zulaika Lopez ay isa pong anak ng kinikilalang haligi ng tribong taga-Bawa, Klata, Manubo dito po sa Davao, Bulubundukin ng Davao. At isa pong magaling na abogado, anak po siya ni Judge Jose Lopez at pamangkin ng dating mayor ng Davao City, si Brad Elias Lopez. Mga fraternity brothers ko po itong magkapatid na ito. Kaya hindi po, anong tawag nito, hindi kasama kami doon sa Alpha Pi Sigma na medyo sama-sama ng loob namin dito sa pangyayaring ito because this is too much of an abuse, no? Sobrang abuso ito. Ayan, yung pinapanood ng ating mga kababayan, yan po yung nung madakip, no? Ng mga pulis, yan sila Franz Castro at si Saturo Campo, naharang sila dahil nagreklamo po yung mga magulang nitong mga minor de edad na taga-Bawa at sinampahan nga ho ng kasong human trafficking and child abuse dyan sa Regional Trial Court of Tagum City ang kinatawan ng ACT teachers o ACT teachers party list at saka yung Bayan Muna party list na si Saturo Campo. Ngayon, ito maganda ito eh. Marami akong nakausap kanina ng mga natibo rito sa amin kasi maraming natibo dito sa akin kinalalagyan. Talagang pinag-uusapan po ito. Katunayan, naghahanda sila na sabi nila, Bapa J, sabi nila, Tiyo, sabi nila, ganyan magsalita yung mga natibo eh. Pagkatapos ng June 30, hindi na po congressman yan. Civilian na yan. Yun ang panahon na para pareho na tayong civilian. Kami naman saka na kami gagalaw. Kasi alam mo, hindi pinalalampas yung ganyang kalapastanganan, no? Ng ating mga katutubo. Kasi masyadong grabe na yung abusong yan. Walang kasalanan eh. Alam mo kung ito nagwala lang, hindi niya tinupad yung mga requirements ng ng Kongreso, they have reasons to cite her in contempt. Pero mismong rules nila, inisa-isa namin yan na tiningnan ni Attorney Cesar Europa, ni Attorney Jik, yung kanilang mismong rules. Wala pong violation si Attorney Lopez.